tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya time check muna tayo mga minamahal ko. It's 5 minutes before 5 o'clock in the morning mga minamahal. Amen? At tayo na po'y naglian ng tumayo mga minamahal. Hallelujah bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon. Narito po ang ating pong pinagpalang mga aral sa umagang ito. Ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Lahat po'y pumalagpag na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po muna tumayo mga minamahal at tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapit sa maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagbumula sa iyo at sa pagkatuloy binibigay mo po sa amin kami sama-sama. Sa amin po pagpupuri sa buong magdamag na tumalapay. Bawang po lahat sa pandalangin ng aming ginaganap ng mga Evangelista, Waldes Estrada, Almeida, ang po maminamang manggagawin kami kapatawaran. Sa mo kami nasumpungan, sa aming pagkakasala sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa aming mga Panginoon. Huwag mo naman tignan namin ang pagkakasala ko din puso nagsisi sa oras na ito. Kung mo kami dapat tumanggap na iyong mga salita, mahal na Panginoon, magsilbing aral ito upang maging giya sa aming pamumuhay habang aming inintay muling pagbabalik, mahal na Panginoon. Pagpalay mo kami lahat, mahal na Panginoon, at sa oras ito, mahal na Panginoon, ang isang salita, pwede mga lingkod sa kanayang wala magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan, with gamitin dalang papapalang espiritual, sa aming mga kapatid sa dagat. Pagpalam sama-sama naming sinasaway, lahat ng demon hadlang, demonyong antok, umikonti ka sa out, and the mighty name of Jesus ka sa out, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At tayo na po mga minamalay, makaupo na po at atin na pong bigyan pa kataon naman ngayon ang pagkinig ng salita ng Dos. Gawin pa po lahat. Sa kami tulutan ng ating pong beloved preacher. Ako bati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa mga gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinangawa po natin pong ginagalang at minamahal ibang lista. Ating beloved evangelist Waldes Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And also, we also welcome and greet our beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming. Magandang umaga po mga minamahal, maging sa man kayo naroon ang mga kalagayan nyo sa oras na ito. Maganda may lamang po kayo at sabi nga, ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Amen. Amen. No amount of distance can hinder the blessing of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, and we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Waldes Estrada Almeida and sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang umaga po. Sa ating mga beloved elders, na pinasiwan po natin pong beloved preacher, Brother Bubuy, sa kanyang mananak, ating beloved Mr. Vines, ating beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Handa na ba tayo makinig mga minamahal? Amen. Praise the Lord. At siguraduhin natin kapag tayo makikinig, hindi tayo tulog. Amen? Amen. At lubos tayong pinagpala last Sunday. Amen. At nung Wednesday na naman, tayo ni-remind sapagkat masyado tayong madami nung Sunday, nung Wednesday, medyo hindi natin mabilang nawala. Amen. Amen. At yan po mga minamal, kaya sabi nung ating mga ngaral, dami-dami natin nung Sunday. Amen. At yan po mga minamal ay katunayan, mga minamal, sapagkat sometimes as we go on sa ating pong paglalakbay, sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang issue dito mga minamal is how to stay in flame. Paano ba tayo staying in blaze, mga minamahal? Paano ba tayo on fire, maging on fire parati sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Amen? At yan po mga minamahal ay sabi nga ating nakikita, sapagkat as we see, as we feel the trials, habang ating po napapakinggan ang mga sometimes mga masasakit na mga salita, nagiging dahilan para tayo lumuha,
nagiging dahilan para unti-unting rumurupok. Amen? Amen? At yan po mga minamahal ang ating pong pag-aaralan ngayon. Kindly, mga kapatid, dito sa aklat ng bilang, Numbers, ang kabanata ay 14, talatay 2 hanggang 4. Amen. From the book of Numbers, chapter 14, verses 2 up to 4. Amen. Sound, please. Praise the Lord, hallelujah. Dito po sa aklat ng bilang, mga bilang, kabanatay 14, talatay 2 hanggang 4, ito pong sinasabi, at inupasala ng lahat ng mga anak ni Israel si Moses at si Aaron, at sinabi sa kanila ng buong kapisanan, nangamatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto, o kaya'y nangamatay na sana tayo sa ilang na ito. At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito upang tayo'y mabuwal sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli. Hindi ba magaling sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? At nagsang-usapan sila, tayo'y maglagay ng isang kapitan at tayo'y magbalik sa Ehipto. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Alam po ninyo mga minamahal, dito sa talata na ito, kung inyong pumabasahin, the first step that they did from the gates of Egypt, tuwan-tuwa ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Nung sila po mga minamahal ay lumabas, mga minamahal, at ang unang hakbang nila palabas ay mga gates ng Egypt, mga minamahal, ang sabi na, answered prayer ako. Dininig ng Diyos ang aking panalangin. Kaya tuwan-tuwa sila, mga minamahal. Pero habang sila papalayo ng papalayo, at tumatagal mga minamahal ang kanilang paglalakbay, nakikita nila mga minamahal na dumarating yung mga problema, nakikita nila mga minamahal na hinahabol sila ng mga sundalo ni Paraon, nandoon na parati na lang mana, parati wala man lang karne, ginaganon-ganon nila, pati tubig, wala. Ang daming problema, ang daming reklamo. Amen. Kaya sabi nila, balik na lang tayo. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, ang issue dito mga minamahal ay kung paano ba talaga manatili sa kainitan ng mga anak ng Diyos. Paano kaya yung I love you Jesus natin noong 12 years ang banal na gawain ay siya pa rin I love you Jesus noong 35 years na ang banal na gawain na mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sapagkat yung 12 years pa lang mga minamahal, medyo malakas na malakas yan. Pero ang ilan sa atin habang dumating yung 35, medyo pahina na ng pahina. Amen? Nung unang dating sa banal na gawain, nasa harap yan. Habang tumatagal, patalikod ng patalikod. Amen? I don't know. Kasi kami noon sa high school, gusto-gusto namin sa likod. Sa likod kami pumwesto. Bakit? Nakikita namin at pwede namin paglaruan yung mga ibang mamang kaklase. And we show power and control over everything as long as we are placed at the back part doon sa classroom. Doon kung ganun ang ating mangyari. Good sana kung ganun lang ang ating purpose. But the problem is, as we go away, habang lumalampas pa tayo dyan sa ating beloved Sister Divine na table niya, doon pa tayo sa likod habang banal na gawain. Amen? Alam po niyo mga minamahal noong linggo, ang daming nandoon sa likod, lampas. Siguro dahil punong-puno tayo. Amen? Sana nga, kung ganun nga. Ang masama, mas gusto na natin sa loob, doon sa likod. Amen? Bakit? Kasi habang tumatagal, as if alam na natin lahat. Habang tumatagal, para bang hindi na natin kailangan yan. Once we heard the first verse, ay, alam ko na yan, brother. I know that. Amen? Amen? We are anticipating things na akala natin yung gustong imensahe ng mahal na Panginoon ay alam na natin lahat. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Brother, kasi naman, ilang beses ko na narinig ang mga talata na yan. Kinasasawaan na ba natin ang salita ng Diyos? Amen? Pero nung ikaw ay may karamdaman, atat-natat ka makinig sa salita ng Diyos. Pero nung gumaling ka na ba, sasabihin mo na sa malapit, alam ko na yan. Nakakasawa na yan. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, to stay in place, dapat matuto tayong
ating i-stir, yung haluin, yung fan the flame. Alam niyo mga minamahal, kapag ikaw ay nag-iihaw, amen, yung may langab, uring, anong ginagawa mo para yun ay bumaga at maging mainit masyado? Pinapaypayan. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Alam po niyo mga minamahal, kapag kayo nagtimpla ng Milo, palakpakan po natin ang ating malapay noon. Kapag nagtimpla ka ng Milo o Ovaltine, amen. Amen. Kapag yan inilagay mo at hindi mo ginalaw na diretsyo, pag ininom mo yan, matabang. Bakit? Yung mga tsokolate nandun sa baba. Doon sa gaur. Nagiging gaur. And for you to taste the best of Milo or Ovaltine, anong ginagawa mo una? Kikiwalan mo tan. Ini-stir mo yan, ano? So once na you stirred it, at akiwal mo latan, pimaway may dugang kulor to, and then when you drink it, the best Milo and the best Ovaltine. Malaman po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tanong, maraming Kristiyano ang nagiging stagnant Christian. Amen. Amen. Maraming Kristiyano, mga minamahal, na talagang akala nila, everything is okay. At yan po, mga minamahal, ang sinasabi nga ng Biblia, ikalawang Timoteo, kahit 5 mga kapatid. Ikalawang Timoteo, ang kabanata ay 1, talata ay 6. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanata 1, talata ay 6, ito po ang sinasabi, dahil dito ay ipinaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung palakpak ng mainit na Kristiyano. Praise the Lord. Amen? Alam po niyo, sabi ng talata, mga minamahal, kung hindi totoo na tayo, mga minamahal, ay nagiging stagnant, hindi sasabihin ng Biblia yan. Amen? Ang sabi din, mga minamahal, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God. Haluin mo nga. Lahat na may regalo ng Diyos sa Kanya, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Marami tayong regalo, mga gift of God. Amen? Amen? Pero ang problema, mga minamahal, yung gift na yan, natutulog na. Nagiging stagnant na. Amen? Na once na naging stagnant yan, yung dating Kristiyanong on fire, nagiging parang malamig, parang yelo. Amen? Amen? At yan ang mga minamahal, sinasabi ng Biblia, pwede ba yung gift na meron ka, haluin mo parati yan? Pwede ba yung bagang meron ka, lagyan mo ng paypay para yan ay magbaga masyado? Amen? At ang tanong ngayon, paano ba natin haluin at magparating on fire, maging on fire yung ating mga regalo galing sa ating mahal na Panginoon? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo, mga minamahal, sabi dito, mga minamahal, kadalasan ang mga Kristiyanong nagiging stagnant ang kanilang mga regalo sa mahal na Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Yung bang mga Kristiyanong everything na lang ay mayroon sa kanila. Yung mga taong hindi nakakaranas ng problema. Yung mga taong, mga Kristiyanong dahil sa pagpapala na mga minamahal, hindi na nila naranasan na kuminsan kumalamang tiyan. Amen? Kaya akala na nila, ay well protected ako, dami kong pera kaya sa bangko, dami kong sasakyanin, dami kong bahay eh. Yung kaibigan ko, may trabaho nga ako eh. Yung mga taong yun dapat mag-ingat. Amen. Dahil kapag ganon tayo mga minamahal, naging, sabi nga ng ating mga kapatid, comfort zone na natin mga minamahal, doon na natin inilo-lower yung ating guard because we thought everything is okay. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinasabi ng Biblia? To stir. Kayo mga kapatid, ikalawang Timoteo, kabanata 1, talata 8 hanggang 9. Amen. Ikalawang aklat ng Timoteo, ang kabanata 1,
talatay 8 hanggang 9. Sa aklat ng unang Timoteo, ang ikalawang Timoteo, ang kabanatay 1, ang talatay 8 hanggang 9. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na binanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang ilan sa atin, mga minamahal, ayaw natin ng problema. But don't you know that problems, sometimes kapag dumating sa atin ng problema, saka natin nalalaman na ang Diyos pala may kakayahang mag-solve ng ating problema. Amen? Hindi natin nalaman, mga minamahal, na kapag tayo, mga minamahal, ay nalulungkot, that is the time when we know that God is able, may kakayahan para magbigay kagalakan sa mga taong nalulungkot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And once we experience that, that's the reason why tayo nakakatayo dito at nagpapasalamat sa Diyos. Because we've experienced it. Ating naramdaman ito. Sabi ng ating mga minamahal na mga kapatid, kapag sila nagpapatuto, grabe mga pagsubok ang aking pinagdaanan. Pero ni minsan hindi ako nalaman o naramdaman na pinabayaan ako ng aking Diyos. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. How can you say that kung hindi mo na-experience sa iyong sarili? Amen? But take note, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay sabi nga, hindi nakakaramdam, talagang everything na lang, provided na lang, mga minamahal, ay huwag tayo masyadong magalak. Amen? Dapat tayo magbantay. Well, dapat tayo maging mapagpasalamat, but bantayan natin ang sabi nga, stir up. Dapat, mga minamahal, haluin natin yan. Yung mga pagpapala na yan. Dahil yan ang magsasabing yung ating dating kainitan nananatili sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palampagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal, si Elijah, nung siya po, mga minamahal, ay mayroong problema. Atin mo nang basahin ito, mga minamahal. Tingnan natin kung paano ginawa ni Prophet Elijah nung siya po ay may problema. Just to steer yung kanyang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Because as we all know, Prophet Elijah, siya yung propeta na nagsabing, hindi uulan. Hindi nga umulan. Amen. Amen. Nung umulan nga. Amen. Ganong katindi. At gagawin natin, maulan ng apoy, galing langit, tubukin nangyari nga. Ganong kamakapangyarihan ang propeta ng Diyos. Maragpahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero, isang araw, nung nakarinig siya, na siya mga propeta ay pinapatay, natatakot siya, nagtago siya. Amen? Nakalimutan niya yung mga himalang kanyang ginawa. Yung kanyang mga himala na pinagawa sa kanya, sa pamagitan niya mga minamahal, pinakita ng mahal na Panginoon. Nakalimutan niya lahat yun. Ganon din ang Kristiyano. Amen? Lahat ng pinaghimala ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Pero nakakalimutan natin yan minsan. Amen? Kaya nga hindi tayo pumapalakpak dahil nakakalimutan na natin na tayo pinagaling sa ating karamdamang cancer. Bakit? Sapagkat magaling na kasi tayo eh. Pero as long as we remember that, maniwala kayo sa akin, maski na tumigil na tayo pumalakpak, sabihin sa iyo, huwag ka nang pumalakpak, ipapalakpak mo yan. Bakit? Bilang pasasalamat mo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal. Kindly, unang hari, ang kabanata 19, talatay 4 hanggang 6. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga unang hari, kabanata 19, talatay 4 hanggang 6. Ito pong sinasabi, ngulit siya'y lumakad ng paglalakbay na isang araw sa ilang at naparoon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy na enebro. At siya'y humiling sa ganang kanya na siya'y mamatay sana at nagsabi, sukat na, ngayon o Panginoon, kunin mo ang aking buhay, sapagkat hindi ako mabuti kaysa sa aking mga magulang. At siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy na enebro. At narito,
kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, ikaw ay gumising at kumain. Amen. At siya'y tumingin at narito na sa kanyang ulunan ang isang munting tinapay na luto sa baga at isang sarong tubig. At siya'y kumain at uminom at nahiga uli. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Take note, itong kanararoonan ng propeta ng Diyos ay wilderness. Amen? Wala kang ibang mga magawa doon. Wala, ni kahoy wala. Amen? Walang kuryente doon. Amen? At yan po mga minamahal, at sabi niya mga minamahal, tingnan niyo kung anong ginagawa ni prophet Elijah mga minamahal para sa kanyang kung siya may problema. Wala siyang pinagsasabihan na iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga meron tayong mga pangarap, magsumbong ka sa Diyos, umiyak ka sa Diyos. Sabihin mo lahat ng nararamdaman. Dahil hindi ayaw na mahal na Panginoon na itago mo yung nararamdaman mo. Dahil alam niya yan eh. Amen? So kapag ikaw ay masama ang loob mo, magsabi ka sa mahal na Panginoon, masama ang loob ko. Amen? Hingin mo sa Kanya na wala ang sama ng loob na yan at Diyos ang tutugon sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Si Prophet Elijah mga minamasin siya, dapat ako mamatay. Dahil hindi ako masigit pa kaysa aking mga magulang. Amen. Talagang sinasabi niya, kung anong kanyang nararamdaman, yung sama ng loob niya, mga minamahal. Pero itong one thing na nakita ko dito sa mga talatang ito, na kapag sa Diyos tayo nagsumbong, mga minamahal, ay ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng pagpapalang walang sino man ang kayang magbigay. Amen? O, tinan niyo mga minamahal, paano makakapagluto ng tinapay o cake sa gitna ng wilderness? Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, and he looked and behold, there was a cake baken on the coals and a cruse of water at his head, and he did eat and drink. Ibig sabihin, mga minamahal, Papa, sinong nangyari? Sino nagbigay mo nun? Sabi ko nga sa inyo, God does miracles. Gumagawa ang mahal na Panginoon na mga himala. If your problem is this big, the solution is so much bigger than that problem. Amen. Kapag ikaw ay grabing namumroblema, huwag kang mamroblema dahil mas malaki ang iyong Diyos kaysa mga problemang meron ka. Malambang po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi diyan, when you talk to God, kagaya ng ginawa ni magsumbong ka, lumiiyak ka, sabihin mo sa mahal na Panginoon, pag banal na gawain, kaya nga tayo na may panalangin may pagpupuri Ang ilan habang nagpupuri, umiiyak sa Diyos, kinakausap ang mahal na Panginoon. Amen. At kapag nagsumpo ka sa mahal na Panginoon, kinausap mo ang mahal na Panginoon, God will bless you. A blessing that He alone can give. Siya lang ang makapagbigay ng blessing na yan. Whatever need that you want. Lahat ng mga pangangailangan meron ka, alam ng Diyos yan. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag tayo may problema, huwag nating tawag sa Pangasinan, ibusngaw. Amen? Huwag nating isabi kung saan mga minamahal, i-divert kung saan. Magsabi ka ng direkta sa mahal na Panginoon, and God is always ready to listen to you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And one thing, mga minamahal, kapag tayo po may mga problema at mga trials, think that that is an opportunity of a blessing. Amen? Kung tayo po may mga problema, pakatandaan mo, magalak ka, pagkatapos ng problema na yan, darating ang pagpapala. Sigurado yan. Amen? Oh, kailan tayo nagalak, nung tayo o mga minamahal ay gumaling sa ating karamdaman? Di ba nagkaroon tayo ng karamdaman? Kailan tayo nagalak, nung ating problema ay nalutas? Di ba nung after tayo magkaroon ng problema? Ibig sabihin, after every trials, after every problem, comes the blessing na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya lima lang kapatid, 2 Samuel, ang kabanata ay 16, talatay 5 hanggang 6, italon sa 9.
tapos italon sa 11 hanggang 12. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Samuel, kabanata 16, talatay 5, 6, talon sa 9, at talon sa 11 hanggang 12. Amen. Praise Ito the pong Lord. sinasabi, at nang dumarating ang hari sa Bahurim, narito, lumalabas na mula rooy isang lalaki sa angkan ng isang bahayan ni Saul, na ang pangalay Sime, na anak ni Gera. Siya'y lumalabas at manunumpa habang siya'y lumalabas, at kanyang hinagis ng mga bato si David, at ang lahat ng lingkod ng haring si David, at ang buong bayan, at ang lahat na malalakas na lalaki ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Sa 9, nang magkagayoy sinabi ni Abisai na anak ni Sarbian sa hari, bakit susumpain itong asong patay ang aking Panginoon na hari? Payaunin mo ako, isinasamo ko sa iyo, at pugutin ang kanyang ulo. Sa 11, at sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang mga lingkod, narito ang anak ko na lumabas sa aking tiyan, siyang humahanap ng aking buhay. Gaano pa nga kaya ang gagawin ngayon ng binhamitang ito? Bayaan ninyo siya at manumpa siya, sapagkat iniutos ng Panginoon sa kanya. 12, marahil ay titingnan ng Panginoon ang kasamaang ginagawa sa akin, at gagawan ako ng mabuti ng Panginoon sa sumpa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tinan nyo, mga minamahal, think that all problems, lahat ng mga problemang dumarating sa atin ay oportunidad para tayo ay pagpalain ng Diyos. Amen? Amen? Kaya kung ang problema mo ngayon, inaaway ka ng kapitbahay mo, hayaan mo lang. Huwag kang gumanti. Amen? Si David, he has all the power. Nasabi niya, utusan na, isang ganun lang niya doon sa kanyang kasamaan na talagang, ang kanyang general na talagang matatag, malakas, madami sila. Amen? Sabi nga, payaan mo ako, puputulan ko ng ulo yan. Amen? He got all the power. Meron siyang kapangyarihan para parusahan ng sino mang gumawa ng masama sa kanya. Pero ginawa ba niya yung kasamaan na yon? Hindi. Hindi niya pinatulan. Bakit? Sapagkat sabi niya, hayaan niyo lang siya. Sapagkat sa ginagawa niyang yan, kaya nagagawa niya yan, hinayaan siya ng ating mahal na Panginoon. Parawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hayaan niyo lang yung kapitbahay ko na magchismis against me. Hayaan niyo lang siya dahil kaya niya nagagawa yan dahil hinayaan siya na mahal na Panginoon. Hayaan niyo lang yung aking mga asawa na ako'y awayin dahil kaya niya nagagawa yan dahil hinayaan na siya at binigyan siya ng pagkamahal na Panginoon. And kaninong the best na mag-gain sa mga nangyayaring ganyan? Ang sinasabi na Haring David, sa kanyang ginagawa sa akin, makikita ng Diyos. At dahil sa nasasaktan ako at hindi ko siya pinapatulan, pagpapalain ako ng aking Diyos na buhay. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, ito'y naging learning ko na nung ako'y naging una pang naging Kristiyano. Talagang normal lang naman, mga minamahal, na ang ating mga beloved workers talaga nagbibigay ng blessing. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lalo kapag tayo pupunta kung saan-saan, inutusan, binibigyan talaga tayo ng blessing. Pero ang sabi ko, mga minamahal, ang blessing na kailangan ko ay masigit pa dahil ang gusto ko manggaling ang blessing ay sa aking mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, glory to God lang. Sabi ko, hindi po. Pinagpapala ako ng lubos na mahal na Panginoon. Nakita niyo mga minamahal. Pero kapag doon tayo sa kung ilang hundreds, huwag natin tingnan yun. Ang tingnan natin ay kung paano tayo makatulong sa iglesia ng Diyos. At yan mga minamahal, makikita natin, bubuhos ang pagpapala. Tandaan niyo yung parating sinasabi, it is better to give than to receive. Amen. Anong ibig sabihin yan? Dahil kapag ikaw ay nag-give, ibig sabihin marami ka. Amen? Amen. Pero kapag ang isip mo parati, kung paano makareceive, ibig sabihin wala ka. Wala ka. Wala ka pagpapala, kaya receive ka ng receive. Yun ang drama mo sa buhay eh. Pero kung ang drama mo sa buhay ay magbigay,
Ang sinasabi ng Biblia, ibig sabihin, pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung salitang yan, it is better to give than to receive. Maraming taong hindi makaintindi niyan. Mas maganda nga, at least binibigyan ako. Better to receive na lang kaysa mag-give. Hindi kapag gano'n ang line of thinking, line of thought na meron ka, walang pagpapala na darating sa iyo. Amen? Ang tignan mo ba, minamahal, yung ikaw ay tagapagbigay. Ibig sabihin, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano pa, mga minamahal, ang dapat gawin upang ating ma-steer yung ating po mga gifts galing sa ating mahal na Panginoon? One, sabi dito, count your blessing. Amen? Amen? Kaya tayo mga minamahal nagiging stagnant dahil nakakalimutan natin bilangin ang ating mga pagpapala sa ating po mga buhay. Sabi nga ng Biblia, if I will count my blessing, they can never be numbered. Amen? Kung bibilangin ko ang pagpapala ko, hindi ko sila mabibilang. Bakit mga minamahal? Maniwala kayo. Sometimes, kaya tayo mga minamahal, akala natin hindi tayo pinagpala, dahil akala natin na pagpapala ay tungkol lang sa pera. Amen. Amen. Pero tandaan niyo mga minamahal, kung ikaw ay mayroong pamilya na namumuhay sa isang butas-butas bubong na bahay, pero masaya ang iyong pamilya, maraming mga mayayaman nag-aaway-aaway ang kanilang pamilya at watak-watak. Mas pinagpala ka kaysa sa kanila. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay isang tao na talagang nakakapaglakad ka ng malaya, tandaan mo mga minamahal, mayroong mga taong nandun sa kulungan, humihimas ng rehas, gustong makalabas, hindi makalabas dahil nakakulong sila. Pinagpala ka kaysa sa kanila. Amen? Amen. Kaya nga kapag tayo po ay nag-complain, bakit wala akong sapatos? Nakakatisod naman. Amen? Parang ayoko na maglingkod, wala man lang akong sapatos. Think na may mga taong ni tsinelas, wala sila. Amen. Pero ikaw may tsinelas, sila wala ni tsinelas. Ang ilan wala ni paa na pagsusuta ng tsinelas. Pero ikaw buo ang iyong paa, mas mapalad ka kaysa sa kanila. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Galing kami ng Norsagaray. Akala ko mga minamahal ang buhay ng tao, lahat ay may kuryente, akala natin normal na katulad dito. But there are places, mga minamahal, na even a book hindi nila nababasa. Amen? Yung aming napuntahan, mga minamahal, mga bata, talagang makita mo, mga minamahal, kung gaano kababa yung kanilang level of literacy. At kung sa kanilang ikabubuhay, pag nakakita nga lang sila ng soft drinks, tuwan-tuwa. Amen? Pero sabi ko sa aking mga kasamahan, nung pumunta kami doon, wala tayong karapatang mag-complain sa ating buhay. Amen? Amen? Dahil kung anong meron tayong pinaka-worst na masasabi na natin, pinaka-the best na yon sa ating mga ibang mga kababayan na di pa nakakita ng karimlan. Amen? Kaya nga mga minamahal, huwag mong isipin sa oras na ito na ikaw ay pinabayaan ng Diyos. Kung sa oras na ito'y humihinga ka, dapat tayong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito'y buo ang pamilya mo, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, mga minamahal, nakakatulog ka ng payapa, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon. Count your blessing, steering the gift. Dahil kapag hindi ka nagbilang ng iyong pagpapala, doon magsisimula, nagiging stagnant ang iyong pananampalataya. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pangatlo, mga minamahal, sabi diyan, stay in the sound doctrine. Amen. Amen. Sabi na ikalawang Timoteo, kaya ni mga kapatid, ikalawang Timoteo, lapit na po tayo magtapos. Ikalawang Timoteo, ang kabanata ay 1, talatay 13. Kindly. Amen. Ganito bang pagkakasabi. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal,
yung ating mga napakinggang mga salita sa pangunang pangalan ng ginagamit ng malibang lista, Waldes Estrada Almeda. Amen. Yun ang dahilan kung bakit gumaling ang cancer mo. Yung mga karamdaman meron tayo, nalutas ang problema, nagbago na ating buhay, pinagpala tayo na mahal na Panginoon. Amen. Amen. At yan mga minamahal, pag sinabing sound doctrine, hindi ibig sabihin mga minamahal, yan yung ikaw ay haplos-haplosin. At matama yan, huwag kang masaktan. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ganon. Amen. Nakadama tayo, nakarinig tayo ng mga rebuke sa ating pong mga buhay. Yan ang dahilan kung bakit naging matatag tayo mga Kristiyano. Amen? Lahat ng mga nakarinig ng mga rebuke, sumigaw ng praise the Lord. Kung wala tayong rebuke, baby in Christ pa tayo hanggang ngayon. Tandaan po ninyo yan. Amen? Kaya kapag tayo po nakakarinig ng mga pag-rebuke sa atin mga minamahal, tingnan nyo ngayon mga minamahal, pag nakarinig tayo ng rebuke, anong ginagawa natin? Thank you, Lord. Amen? Ginagano na lang natin. Ang hindi lang natin nagagawa yata yung lumapit at mag-sorry na sinasabi ni Ate Les noon pa. Amen? Siguro gawin natin yung bagay na. Kapag mayroong mga ganong nasabi, mas kaya hindi totoo ginawa natin, mag-sorry pa rin tayo. Pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, stay in sound doctrine. Maraming mga magagandang magsalita. Mga pangangaral. Magsasabing talagang glory to God. Gumaganon tayo mga minamahal. Pero at the end of the day, ni galis hindi gumagaling. Amen? Na kung saan hihikayatin ka na lumayo sa totoong banal na gawain na mahal na Panginoon. Dahil sa kanilang mga groceries, dahil sa kanilang mga, kung ano-ano mga sasakyan na susunduin ka, kung ano-ano mga tawag ko dyan mga minamahal, add-on. Amen? Amen? At yan po mga minamahal ay talagang parapol ba? Additional. Pang-inganyo. Amen? Pero tandaan nyo mga minamahal, ang tignan mo, pakatandaan natin, lahat ng mga pagpapala meron tayo ay katunayan na yung napakinggan ay sound doctrine. Uulitin ko. Yung ating dahilan kung bakit tayo mga minamahal masasabing ang ating napakinggan salita ay sound doctrine. No matter how simple is that. Pinangaral man niya ng Miyerkules, pinangaral naman niya ng Biyernes, pinangaral man niya sa Linggo, ipinangaral man niya sa Bible study, ipinangaral man niya sa kung atan na as long as you receive blessing from the Lord, meaning to say, the word that you heard is a sound doctrine galing sa mga ngaral ng ating mahal na Panginoon. Palaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo tumitingin sa nangangaral, kundi doon sa salitang ipinapangaral. Amen? And when you believe that word, ang sinasabi ng Biblia, at pinanatalian mo yan, mga minamahal, hindi dahil sa galing ng mga ngaral, kundi doon sa ganda ng ibig sabihin na mensahe ng mahal na Panginoon, yan, lumalakip ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng Pilipos, ang Kabanata 4, talata 9. Kindly, mga kapatid. Aklat po ng Pilipos, Kabanata 4, talata 9, ito pong sinasabi, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Gusto mong manatili sa iyong mahal na Panginoon? Gusto mong manatili ang kainitan mo? Gusto mong manatili sa iyong banal na Espiritu ng mahal na Panginoon? Ang sabi ng Biblia, things that you have both learned, received, and heard, sin in me, and do, and God of peace shall be with you. Narinig, nakita, gawin mo lahat yan. Sabi ng Biblia mo, minamahal. At siguradong ang Diyos magiging kasama mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung gising na palakpak. Amen. 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 Alam po ninyo, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay mayroong mga bagay na, sabi nga, mga minamahal, araw-araw nating dinaranas. At kapag tayo po, mga minamahal, ay
hindi na tayo nahihiwalay dun sa ating mga napapakinggan, mga patutuo, mga pangangaral, magiging matatag kang Kristiyano. Alam po niyo mga minaw kung bakit nananalo ang dyablo over a Christian? Wala, hindi naman tayo magalaw ng dyablo, sa totoo lang eh. Bakit tayo natatalo? Kapag nainis tayo. Kapag tayo, yung kanyang mga panggugoyo, pinagbigyan natin. Nakita niyo mga minamahal, sinasabi nung nag-fasting ang mahal na Panginoon at siya napunta ng wilderness. Amen? Anong ginawa ng dyablo sa mahal na Panginoon? Hindi naman niya kailangan bugbugin, hindi niya magawa yan. Pero ang sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Ha? Hindi niya, ibig sabihin mga minamahal, guguyuin ka lang niya. So kapag that time, mahina ang mahal na Panginoon, which is impossible, amen, na talaga maging mahina siya, pagkat siya Diyos na nagkatawan tao, eh, sige nga, sige, pakita ko sa iyo, makapangyarihan ako, tinapay, loaf bread. Pero natalo, amen, nanalo si Satanas. Amen? Kasi bumigay siya sa pangguguyo. Amen? Amen? Ganun lang naman ang ganyang ginagawa sa atin, mga minamahal. Sasabihin niya sa iyo, mga minamahal, ay, ang pangit mo. Pag sinabing ang pangit mo, ay, naku, nainis ka na sa buhay mo, ang pangit ko, tatay ko, bakit ko ginawang malaking ilong ko? Amen? Ang dami mo nang inis sa buhay. Eh, dahil pumigay ka sa panggugoyo ni Satanas. Amen? Pero tandaan mo, walang anak ng Diyos na pangit dahil prinsesa at prinsipe tayo. We are created in the likeness and image of God. Amen. If God is beautiful, if God is handsome, then we are beautiful and handsome child of God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Si Jose nga, si Jose, sabi niya, siya po, dahil nasa kanya mahal na Panginoon, siya yung pinaging gwapo na talagang nakahali-hali na. Bakit? Sapagkat ang tingin ng mga tao sa mga Kristiyano, nakita nyo kapag ganyan ang kasuutan, mga may kabanalan, hindi ka babastusin. Amen. Rirespetuhin ka. Bakit? Yung damit mo ay karespeto. Subukan mo mag-miniskirt na may sat-sat pang ganyan. Tignan ko lang kung anong babasusin ka, whistle ka dyan. Amen? Tapos magagalit ka kapag binastos ka. Pero hindi naman makita the way how you dress, hindi maganda. Pero as long as ginaganap mong banal na kalumamalampay noon, nagsusot ka na may kabanalan, kumikilos ka bilang Kristiyano, igagalang ka dahil ikaw ay pinagpala ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, all things that you see, all things that you heard, lahat ng mga bagay na narinig mo at nakita mo na mula sa akin, gawin mo yan. At ang Diyos ay magiging kasama mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And the last but not the least, anong sinasabi ng Biblia? Aklat ng Hebro, ang kabanata ay 10, talata 24 hanggang 25. Amen. Praise the Beloved Lord. instrumentalist, please. Aklat po ng Hebreo, kabanata 10, talata 24 hanggang 25. Ito pong sinasabi, at tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, tinan nyo, maliwanag na, kaya gising na tayo, mga minamahal. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, be a stirrer of our brethren's gift. Hindi lang yung atin. Dapat, tumutulong din tayong maging dahilan para uminit ang ating kapatid. Amen. Hindi pwedeng kanya-kanya. Hindi po pwede mga minamahal, kaya nga mangagdalahan. Ibig sabihin, pag sinabi mangagdalahan, ibig sabihin, ay talagang you are not happy going to the finish line by you yourselves alone. Hindi po pwede yun. Amen? Kaya nga kapag ikaw ay sabi ng Biblia kasi, makipag-contest at maging winner. Anong gusto mo? Mag-isa mo lang manalo? O sige, mag-isa mo sa langit. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal,
kung ikaw ay nauuna sa kapatid mo, huwag kang magmalaki sa kapatid mo. Balikan mo ang kapatid mo at itayo at kasama mo siyang pupunta doon sa finish line. Palawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo nasa banal na gawain, nakikita, ditong bandang huli na, madalang na mga Kristiyano magkatabi, nag-uusap. Hindi na sila nag-uusap. Mula kagabi, may mga magkatabi. Pinag-usapan ba ninyo ang kabutihan ng Diyos habang kayo ay magkatabi? I doubt. Kasi tahimik na lang tayo. Brother, bahala ka sa buhay mo dyan. Importante ako, tahimik lang ako. Hindi ganoon. Pag pumunta ka ng Central Church, pag upo mo doon, mga minamahal, ang katabi mo, hindi mananahimik yan. Hanggat hindi yan sinasabing, Brad, sister, pinagpala ako kagabi. Bakit? Ganito kasi ang ginawa sa akin ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May mga patutuo. Amen. Amen. Mula kagabi, sino ang kinausap ang katabi patungkol sa kabutihan ng Diyos? Itaas ang kamay. Tinan mo, tatatlo. Nakakalimutan na kasi natin yung basic, yung mga principle ng pagiging isang anak ng Diyos. Na kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ikaw sayang ikaw lang ang pinagpala ng mahal na Panginoon. You share your blessings. Ikikwento mo yan. Amen? At yung kapatid mo na pinagkukwentuhan mo, hindi mo alam mayroon palang problema yan. Amen? Hindi mo alam mayroon palang mabigat na dinadala yan. Sa kakukwento mo, mabibless yan. Amen? Maalala niya, gaano pala siya kamahal ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Make that a habit. Simulan natin yan bukas. Meron tayong banal na gawain, lupin mahal na Panginoon, ay talagang yan po mga minamahal. Pag nagkita, pagdating mo, lalo na ang ating mga minamahal na mga bisita, at maging datihan. Sister, kumusta ka na? Parang hindi tayo nagkita, kahagabi lang tayo magkasama. Pero alam mo, kanina, grabe. Amen? Pilitin natin na ipatutuo ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Dahil kapag ganyan na hindi na tayo nag-uusap-usap, magkakatabi tayo, ibig sabihin, nakakalimutan natin ibigay ang papuri na dapat sa ating Diyos na buhay. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamahal, sabi nga, be on fire, keep on blaze. Amen? At nasa ganun mga minamahal, makikita natin, sasabihin mo na lang mga minamahal, bakit ngayon lang kita nakilala, aking mahal na Panginoon? Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen? Jesus said, here I stand, won't you please let me in? And you said, I will tomorrow. Jesus said, I am He who supplies all your needs. And you said, I know, but tomorrow, I give my life tomorrow. I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. I promise you tomorrow. Better choose the Lord today, for tomorrow, hallelujah, very well might be too late. Isanan pa mga minamahal. Jesus said, here I stand, won't you please let me in? And you said, I will. Hallelujah, hallelujah. Tomorrow. Praise the Lord, praise the Lord. Jesus said, I am He who supplies all your needs. And you said, I know, but
tomorrow. Oh, tomorrow. I give my life tomorrow. I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. I promise you tomorrow. Better choose the Lord today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For tomorrow very well might be too late. Tomorrow I give my life tomorrow. I thought about Praise the today, Lord. Hallelujah, hallelujah. but it's so much easier to say tomorrow. I promise you tomorrow. Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late. Amen. Ang dami natin na papakinggan ang mga salita ng Diyos. Amen. But we keep on saying, saka na lang. We ignore it. Ang dami natin napapakinggan mga pangangaral. Pero sinasabi natin, saka na lang. But God is saying, I am here who supplies all you need. Come. Pero sinasabi mo, saka na lang. Hindi natin alam hanggang kailan natin kayang sabihin yung salitang saka na lang. Hindi natin alam ang bukas. All the signs and wonders, lahat, mga proofs, nagsasabi yung pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Bakit tayo nag-overnight? Dahil gusto natin kunin tayong buhay sa pamamagitan ng rapture of the church. Pero kapag ganyan ang nararamdaman mo, kapatid, stagnant na pananampalataya. Despite all the learnings na napapakinggan mo, nung Miyerkules napakaganda, nung Linggo napakaganda, but still even a drop of tear, wala kang makita sa iyong mga mata. Bakit? Dahil stagnant na ang iyong pananampalataya. Pero sabi ng Biblia, I am here who supplies all your need. Kung sa oras nito, mga minamahal, patuloy mong pinapatigas sa iyong puso. This is the song for you. Minsan na pa natin awitin ito, mga minamahal. Tomorrow, I I give give my my life tomorrow. tomorrow. I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. I promise you tomorrow. Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late. Tomorrow I give my life tomorrow. I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. I promise you tomorrow. Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Let us pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Heavenly Father. Thank you so much. Maraming salamat sa iyo, mga salita. Napakahalaga na manatiling kainitan ng bawat sa amin. Napakahalaga na aming yung aming pumapananampalataya upang sa bawat araw ng aming buhay, handa kami sa iyong pagbabalik. Madatan mo kami na naglilingkod sa Madatan mo kami na may kainitan upang kami makasama sa pagdagit sa iyo, mga banal. Mahabag ka sa bawat isa sa amin.
ang aming mga kapatid na nandiyan patuloy na pinamatigas ang kanila mga puso. Ipadama mo sa kanila gaano kahalaga ang kaligtasan. Maraming salamat po. Turuan mo kami maging mapagpakumbaba at kanapin ang iyong banal na kalooban. Turuan mo kami sumunod sa iyong banal na kalooban. Ito ang aming samo at panalangin sa pandalangin ng aming ginaganap ng mga Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ito ang aming samo sa aming panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At tayo po yung may mga karamdaman. Dalawang kamay sa pati ng ating mga karamdaman. Kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po yung may mga mahal sa buhay na nating lapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapayo sa iyong salita. Kapag aming maransantang Espiritu, kami pagkapayan palayasin lahat ng gawa ng kaawi sa oras ito, sa pandalangin ng aming ginagamit, member Evangelista Waldo Estrada Almeida, ayon po sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. Magkita sa out in the mighty name of Jesus, lahat ng mga pag-alinlangan, mga demonyo cancer, leukemia, kasaut in Jesus' name, COVID-19, kasaut in Jesus' name. Lahat ng mga panunupaypay, kasaut in Jesus' name, ang bilipan doubts, kasaut. In the mighty name of Jesus, pababagi sa iglesia, kasaut in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Tayo po natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Sign of faith na yung ating pong ipinanalangin, ating natanggap na. Amen? Amen? At yan po mga minama, sabi nga, marami ng ating pong binabador ng preacher parati. Kapag tayo nag-hallelujah, praise the Lord, talagang kapag yan ang naging bunga ng parati ng ating mga salita, mga minama, grabing pag-iingat yan parati ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. At po nagtatapos mga minamahal yung ating pong pagkasalita ng Diyos. At to God be the glory. Tayo po ituloy na po sa ating pong announcement. Narito po ating pong bilabad ng preacher. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Jobs, our beloved elder. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus, maminamahal. At maraming salamat po muli sa Ebanghelyo ng Kaligtasan nating napakinggan. Hanggang grabe yung pagkalinga sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya naman dapat wag nating tanggihan itong mga aral na ito. Manatili ito sa ating mga puso, sa ating mga isipan. At patagalin naman natin, huwag yung pakinggan lang at papalabasin sa kabila. Amen? Amen? Parang namnamin po natin, maminamahal, para lang tayong kumakain na pagkatapos natin kumain, pag tayo po'y dumudumi, buo pa rin yung kinakain natin. At yan ang naging problema sa mga Kristiyano na pinangangaralan, sabay-sabay, iilan lang yung nagpapatuloy. Ibig sabihin, yung umuunlad sa kanilang pananampalataya. Kaya masidhi po na pinangusap sa atin yung word na stagnant, nananatili, hindi na po gumagalaw, hindi na tumutubo yung kanilang buhay espiritual. Amen. Amen. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy tayo, palagi tayo na talagang kinakalinga. Amen. Magpasalamat tayo na ang ating Diyos, maminamahal, sabi nga ng mga kapatiran natin na nakasusubaybay sa atin, tumututok sa atin sa webcast, sa YouTube, amen, nang sabi nila, kakaiba ang aking napapakinggan, palaging mga aral, at kakaiba ang aking nararamdaman, nararanasan, kapag ako'y umuwi diyan sa ating outreach sa San Carlos. Hindi po tayo nagyayabang, nagmamalaki,
Ngunit ito po'y katotohanan. Kaya mapalad po tayo. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, tama talaga ang sinasabi ng mga man of God, ng woman of God, ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Ang sabi ng ating beloved parents in the Lord, saan man kayo pumaroon, lahat kami pong mga manggagawa na kanilang tinitrain, kanila pong tinuturuan nung kami po'y mga bata pa lamang, katulad ninyo, katulad ng iba sa atin na talagang tinuturuan pa. Ang sabi nila, sa inyong paruruunan, naghahanda na ang mahal na Panginoon ng inyong mga makakasama at tulungan kayong panatilihin ang init, ang ningas ng mga Kristiyanong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo nabibigo. Amen. Amen. Patuloy tayong pinapalago. Kaya maraming salamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya minamahal, simpleng salita yung ating napapakinggan na sinasabi, pagdating mo rito, hindi tayo nag-uusap-usap ng chismis. Amen. Hindi tayo nag-uusap-usap ng mga walang kabuluhan. Yung mga pinag-uusapan natin ay yung mga tagumpay ng ating mga buhay. Dahil maminamahal sa totoo lang, napakaraming bagay na dapat natin pag-usapan na magre-react maaalis yung panlalamig, papalitan ng mga kainitan na talaga sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Yan ay dahil sa tulong at habag ng ating Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tingnan niyo mga minamahal, classic-classing, uri ng mga pangangaral. Sabi nga ng ating mga ngaral, bagamat yung mga bersikulo, iisa, lagi nating napapakinggan. Lagi nating, kumbaga sa ano nababasa tuwing gawain, Miyerkules, Bernes at Linggo. Pero iba po ang dating sa atin. Bakit, maminamahal? Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Kinakalinga talaga, minamahal tayong totoo. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal. Good morning naman minamahal sa ating webcast viewers, sa YouTube, sa Facebook, sa ating mga minamahal na mga kapatiran na kasama natin. At sakto na pong alas 6 ng umaga. Amen? Dito sa Pilipinas, sa ating outreach sa San Carlos City, Pangasinan, pinagpala tayong muli na tayo po'y may kalayaan, patuloy na ibinikaloob sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya yung mga kapatiran natin na hindi na nakakapag-overnight, hindi na dumadalo, maminamahal, huwag kayong manatili diyan sa panonood na lang ng webcast at sa YouTube at Facebook. Kung kayo po'y nandito lang sa Pangasinan, surrounding municipalities, cities na nandiyan, ang mga gawain natin, dumalo na kayo, maminamahal. Dahil yung huling inyong napakinggan, huwag kalimutan ang pagkakaisa, pagka-fellowship ng mga Kristiyano. At importante po yan, maminamahal, dahil yan ang pinagbibilin palagi sa atin ng ating mahal na pastor. Good morning na rin po sa ating dearly beloved and honorable Pastor Will Distrada Almeida, sa kanilang butihing mga anak, mga manugang, at lagi nating inaalaala ang mga turo at aral ng ating dearly beloved Assistant Pastor, beloved Mama Dear, at higit sa lahat, magandang umaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Isukristo. Praise the Lord at purihin ang ating mahal na Panginoon, na sa buong magdamag, maminamahal, bagamat paidlip-idlip tayo, yung mga totaling natutulog at hindi pinakikinggan ang salita ng Diyos, logi sila. Amen. Amen. Nag-umpisa sila. Yun yung sa takbuhan, pagdating sa kalagitnaan, tomba, nag-collapse. Yung ating pananampalataya ay hindi pa natatapos, wala pang rapture, ayan, tumatalikod na. Tumatalilis na sa kaliwa, sa kanan, umatras na. Amen. Amen. Pero tayong nagpatuloy, kahit paidlip-idlip, kahit medyo talagang pinipilit lang na igising ang mga mata hanggang matapos, tayong pinagpala ng mahal na Panginoon. Dahil nakain natin yung gusto ng Diyos na ipapakain sa ating spiritual na pagkain. Grabing pagpapala yan. At tapos po ng ating closing prayer, may lihans po tayo. At practice po ng ating, mauna po ang ating adult choir, followed by the youth and singles choir, at ang ating Jesus Finest Generation Choir. At mga minamahal, ang ating pong 5 piso, 10 piso, diyan po sa box ng ating information ay atin pong idaan yan. Kung mayroon kayong mga katanungan, mayroon po kayong ipaparating sa Yawang Lingkod na inyo pong mga nanggugulo sa inyong mga isipan na dapat ninyong linawin, lumapit lamang po kayo. At last Wednesday, maminamahal, may isang kapatiran tayo na ng baguhan na talagang tama yung ating napakinggan ngayon na mensahe. Alam niyo, maminamahal,
walang pumapansin sa kanya. Siya na lang nagsabi, ako po yung bagong bautismo. Pinakita niya yung dalawang paa niya, maminamahal, dahil kinandado siya. Yung nakatali yung dalawang paa niya dahil ayaw siyang paalisin dahil grabe po yung kanyang, yung pagkawala sa sarili, yung marami po, iwan ko po kung anong atake ng kalaban ng mahal na Panginoon na yung ating mahal na kapatid sabi niya, alam niyo ako po yung nabahagi na, nabigyan ng pulitos. Narito ako, kasama ako nung linggo. Pagkatapos ng gawain, pagkatapos ng bautismo, pagkatapos ng gawain, talagang grabe ang kagalakan ko. Ngayon, pinalaya na ako. Ngayon, naalala ko na lahat. Grabe, maminamahal. Sabi ko sa ating mga beloved elders dahil pinagkaguruhan sila sa likod, interviewin ninyo dahil napakaganda yan. Iwan ko kung may nakaalala nun. Kanina sa testimony portion, ang dami nating mga sinasabi na out of tune. Out of tune. Yung mga ganun sanang mga patotoo, maminamahal, ang sabi niya, talagang siya na nangangalandakan siya dun sa likod, maminamahal, na grabe, totoo ang inyong Diyos, totoo ang inyong gawain. Dahil nung ako'y pumunta rito, talagang pinalaya ako. Totoo ang aking napapakinggan. Galak na galak ako, sabi niya, maminamahal. Praise the Lord. Kung ganyan sana tayong lahat na may pakialam tayo, hindi na yung magdadaldal na magsasalita kung saan-saan, maminamahal, na siya na mismo nagpapatotoo. Kaya dapat maagapan natin yung mga ganun. Amen? Ma-explain po natin sa kanya na manatili siya lalo para siya pagpalain. Amen? Dahil tuso ang dyablo. Baka pinagaling lang yun. Alala ninyo yung 4 na hinasik na mga ating mahal na Panginoon na naihasik sa 4 na lugar. Pagkatapos nun, tuwang-tuwa siya dahil pinagaling. Kung hindi ito alagaan, hindi ito babantayan, baka bukas mapangalawa lang, hindi na natin nakakasama. Amen? Amen? Kaya magkaroon talaga tayo ng concern sa ating mga kapwa. At para sabi nga ng mga nagpa-follow up, sa sounding, maraming mga Kristiyanong hanggang salita na lang. Yung ginamit kanina, maminamahal na saka na lang. Amen? Amen? Darating din ang araw na yan. Ipag-pray na lang ninyo. Ay, mga minamahal, pagka hindi talaga sila tatalima, talagang mayroong mga consequences na kanilang mararanasan. Lalo na hindi na natin alam, mga minamahal. Anytime, laging pinaalala sa atin, rapture will take place. At nakakatakot na talagang totoo, mga minamahal, dahil yung ating gulong, ating mundong ginagalawan, kakaiba na po ang aura. Amen? Hindi na po ito pangkaraniwan. Akala natin yung ating mga dating ginagawa, normal lang. Abnormal na po lahat. Amen? Kaya ang atin na lang talagang inaantay dito ay yung pagtunog ng trumpeta, hudyat ng muling pagbabalik ng mahal na Panginoon, maging ready tayo. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. At sabi ng mahal na pastor, paulit-ulit na akin pong nire-remind ng lahat, magpakainit, huwag mag-absent, lalo pang magdala ng mga bunga, i-follow up yung ating mga bunga. Andiyan naman minamahal kung sinong nagtitake over na po ng mga baguhan, makuha natin yung mga address nila, malapit sa ating mga tahanan, magtanong lang po kayo. Mayroon po kaming mga inilagay na mga itinalaga na mga naka-assign doon at tumulong tayo. At kung kayo po, minamahal, ay malapit sa kanilang mga tahanan, naihatid po ninyo, naging bunga natin, nakausap ninyo, panatilihin po natin silang malapit sa atin. Keep on touch, kung baga, para wag sila maminamahal makawala. Talagang maakay pa natin hanggang sila maminamahal ay magmamature. Amen? Sila ay makakaunawa na. Wag muna natin silang basta-bastang bitawan na hindi pa nila alam. At lalo na ngayon, maminamahal, hirap ang sasakyan. Kung may sasakyan man, hirap ang pera para pamasahe. Dahil dati-rati yung pamasahe natin na 20 pesos, ngayon 50 na. Dati-rating 50, 80 na. Dati-rating 80, 150 na. Amen. Talagang grabe, doble-doble na po, triple-triple na. Kasi sa atin talagang dinanas ngayon, patungo po talaga tayo doon. Alala ko yung awaiting, a piece of bread would buy a bag of gold. Amen. Amen. Kaya pahirap ng pahirap ang buhay, nalalaman na natin na napipinto na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. At lumapit na lamang po dito ang mga magpapalihans para kayo po aming may panalangin. At ulitin ko po, ang unang mag-practice ay ang ating adults. Pangalawa po ang ating youth and singles choir. Then
ang huli po ang ating Jesus Finest Generation Choir. Tayo pong natin tumayo. Tayo na po yung magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. At yung i-update na lang po natin sa linggo yung pong ating mga project dito, maminamahal, na hindi pa natin nabibili yung iba. Atin pong pagsumikapan na mabuo na po natin upang mabili. Tingnan niyo po ngayon, talagang dinig na po namin dito. Hindi na kami nagsisigawan dito ng malakas. Kahit kunting salita lang, ayan na, naririnig na namin yung boses namin. Tayo po yung magpasalamat sa ating malapit. Dakilat mo pagpala namin ang mga Diyos namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Sus, walang hanggang pasasalamat. Ang palagi naming pinapaabot sa iyo na sa tuwing kami po ay nagsasagawa ng aming buhay espiritual sa aming paglilingkod sa iyo, sa aming pagdalo. Iniingatan mo kami mula sa aming mga tahanan na karating na maluwalhati, mahal na Panginoon. At sa lahat na aming isinagawa sa buong magdamag, iyong nilangisan, sinamahan mo kami sa mga papuring awit, sa mga patutong aming napakinggan, ang mga awitin, mga awit, hallelujah, aming nadaramay, napakatamis na presensya, hanggang sa pagbibigay ng mga hallelujah, may katapatan, patuloy na ibinablik, billion, trillion, quadrillion times siksik, liglig at umaapaw, hallelujah, hallelujah, sa iyong mga anak, higit sa lahat ng ibanghilyo ng kaligtasan, naway manatili ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, magbubulay-bulay kami, mahal na Panginoon, at upang magamit namin ito sa aming pong ikalulusog, pananatili, ikalalago sa aming pananampalataya, kung paano kami nakarating na maluwalhati sa lugar na ito. Ingatan mo ang iyong mga anak sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan, sa araw ng bukas, mahal na Panginoon, para balikin mo sila sa lugar na ito, pang sama-sama muli kaming sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At sa pagkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Will Disrad Almeida, amin pong pinasalamatan ang lahat na ito sa matamis at makapayang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon. Magkamayan tayo maminamahal. Alam naman natin ang ating banal na gawain dito, tuloy-tuloy, tuwing Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Ating overnight prayer mula kagabi, 9:00 hanggang 6:00 ng umaga ngayon. Bukas, 9:00 tayo ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Dito pa rin sa number 157, GMCIM Compound, Mamarlao Baybay, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see